Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, merong nag-PM sa akin na ang sabi, alam mo ba Mima, na itong si General Torre, abay mukhang makakaliwa na daw. So, mukhang pumaparte daw siya. Dito nga po sa Liberals Party. So, sabi ko, asan yung evidence? Nasaan yung proof? Pinanood ko yung video and hindi naman yun yung aim. 'Di ba? Yung aims ni General Torre na maging makaliwa or sumapi dito sa Liberal Party. Pinanood ko yung whole video na umattend. Ito si General Torre dito nga po sa isang meeting, isang pagtitipon na ang tema ay walang kulay ang labanan kontra corruption. Which is kung ako yung tatanungin, tama nga naman. Kasi kahit nga pagkain, kahit nga ayuda, 'di ba? Lahat pinupolitika, mga minamahal. So basically, proyekto, pinupolitika, ang daming bagay na tinukulayan, pinupolitika. Pero yung corruption, dapat yan yung pinaka number one na hindi dapat binibigyan ng kulay. Pangalawa, kagutuman, yan yung hindi dapat binibigyan ng kulay. Yung mamamayang Pilipino especially. So, nung pinanood ko yung video, ang ganda naman ng ang ganda naman ng tawag dito, ng program. 'Di ba? Umattend lang naman doon si General Torre. Wala naman siyang balak daw maging kasapi ng Liberals Party or maging kung ano pa man. Pero isa lang yung kutob ko dito, talagang nilalabanan nila ang korupsyon at nagsasanib sila ng puwersa sa mga taong ganun din yung aims, ganun din yung concept ng kanilang pag-iisip, ganun din yung gusto nilang mangyari sa ating bayan na labanan ang korupsyon. So, kasi yung mga tao, to be honest, ang dami talagang bulag. Alam nyo yun, yung very fanatic, yung style nila, like, kahit nakita na nila na, uy, for example, Vice President Sara Duterte, may, 7 article of impeachment. Sorry guys, naubo pa ako. Diba, may 7 article of impeachment. But because they are fanatic, they didn't see na itong si Sara Duterte, harap-harapan na silang niloloko. 'Di ba? Kinukuha. Nandiyan na yung evidence eh. Kasi hindi naman natin kontrolado ang isip ng bawat isa. Okay, meron na lahat. Nilatagan na ng facts, nilatagan na ng articles, nilatagan na ng evidence. May mga tao talaga na sobrang fanatic. So, hindi natin kontrolado ang kanilang isip. Kaya sabi ko nga sa inyo, may mga tao na up to this moment nagbubulag-bulagan sa mga katiwalian, hindi sila nagsasalita, tahimik lang sila. Iba yung kanilang kinukontra kasi nga, pinupolitika. Sabi ko nga sa inyo, pagkain, pinupolitika. Ayuda, pinupolitika. Proyekto, pinupolitika. Kaya dapat dito sa corruption, walang pinupolitika. And I'm not, yung galit, yung maiinis, mapipikon. No, I'm not like that na magagalit kay General Torre but because nasa administration siya, tapos biglaan makikita natin na nandito na siya agad, 'di ba? Sa Liberals Party, hindi ako galit, mas natutuwa pa ako. Kaya kung yung mga nag-PM sa akin na medyo nagtatampo sila dito kay General Torre, guys, no, don't do that. Hindi tayo yung ganong klaseng tao na namumulitika. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, nung umattend ako dito sa rally ni Kiko Pangilinan, nung tumatakbo pa lamang siyang senator, doon ko naisip na dapat kung sino yung mga deserving na tao, kahit hindi man kaalyado, as long as they deserve the seat, they deserve the position, then why not? Kasi, yung goals ba? 'Di ba yung platform nila, yun yung tinitingnan natin. Like, bakit tayo mag-spread ng hate dahil lang sa kakampi siya ni ganito, allied siya ni ganito? The fact na yung kanyang platform is para naman sa mamamayang Pilipino. For example, Bam Aquino, yes, we know na nasa kabilang party siya, Liberal Party, pero yung aims niya, 'di ba, na education, 'di ba, nakapag-benefits ako. So, bakit ko siya i-hate? Besides, Kiko Pangilinan, agriculture. You know naman na taga Northern Samar si Mima, and diba, dami doon mga nagtatanim. So, bakit ko i-hate? Yung taong ang aims lang tulungan yung kababayan nating mga magsasaka. Diba mga minamahal, nagigets ninyo? Hindi naman ako katulad ng iba na binoto si Bongo, sasabihin, Mima, ang taas naman ng double standard mo. Diba nga si Bongo about sa health? Ang tanong, sa kanya ba talaga yung health na yan?
'Di ba? Ginawa niya lang yung, what do you call, front. 'Di ba? Sa mamamayang Pilipino, ginawa niya lang yung front. 'Di ba? Para iboto siya. Pero, pera yan ng PhilHealth, pera yan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, yung sa Committee on Health niya, hindi sa kanya yan. At hindi ako nagpapabudol sa kanya dahil ginamit niya nga ang health para kontrolin ng ibang mga mayor, just like Magalong. Diba? Mga minamahal, ano sabi ni Magalong? Nagpapasalamat ako dito kay Senator Bongo kasi siya lamang yung tumulong sa amin, ganito, ganyan. Diba? Kinontrol nila. Diba? Kinokontrol nila ang mga nasa LGU, ang mga mayors, and even the governor. Kinokontrol nila. So, I wouldn't vote sa mga ganyang person, 'di ba, na tutulong lang dahil nagkakaroon ng benefits. Iboto ninyo yung taong merong paninindigan na kahit hindi nyo kakulay, hindi kayo pinopolitika. That's the goal, that's the aim. 'Di ba, mga minamahal? So, marami ang natuwa, to be honest. Dito nga po sa mga sa ginawa ni General Torre, meron pang nag-comment dito, "You're giving us a great hope. General Torre, sana huwag kang mahawa sa mga nakapaligid na nagkukunwaring malinis pero kuhap." At tama yun, mga minamahal. You know what? Kasi sa dami mga politikong andodome, di ba, bihira lang yung mga katulad ni General Torre na kahit natanggal pa, di ba? Actually, masakit yun kasi siya lang yung first time in the history, 3 months. 3 months, mga minamahal. Di ba? Na nakaupo lang sa posisyon, 3 buwan lang. Di ba? Pero kahit ganun pa man, tingnan ninyo, tinatrabaho niya pa din ang kanyang trabaho. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Di ba, mga minamahal? So, sana lahat ng official, ng public servant, ganyan. Tumutulong, walang kinukulayan. And sana, as time goes by, ganun pa din yung hope na ibigay ni General Torre na tahasan niyang sinasabi na labanan ang korupsyon. Kasi, you know what, mga minamahal, hindi mo kailangan maging pro-liberal, hindi mo kailangan maging pro-Marcos, pro-Duterte, para sabihin na ayaw mo, gusto mong mawala ang korupsyon. Ang gusto lang naman ni General Torre is magkaisa tayo ukol sa usapin ng korupsyon. Huwag nating kulayan. So, sa mga panahon na hinahati ang Pilipino sa politika, he reminded us that the decency, honesty, and integrity, mga minamahal, are partisan value. Which is, what do you call that? They are Filipino values. You know what I mean, mga minamahal? Like, kahit nahati ang Pilipino sa iba't ibang klaseng politika, for example, General Torre, hindi niya inisip, di ba, na mamulitika. Instead, he gave us the hope na magkaisa tayo against to fight corruption. Did you really get the point, mga minamahal? Kaya nga, nakakagaan ng loob, to be honest. Kung ako yung tatanungin, sobrang gumaan yung loob ko nung nakita ko yung mga katulad niya na naglilingkod. Diba? Hindi tinitingnan ng partido, hindi tinitingnan ng bandila, hindi tinitingnan ng kulay. And I think you deserve the seat sa 2028 national election. So sa totoo lang, that kind of leader is very rare. You know what is rare, mga minamahal? Ano lang siya, once in a blue moon mo lang yan makita. Kasi rare, kakaiba. Diba? Kaya narapat lang na, kung ako yung tatanungin, yeah, we should be proud dito kay General Torre, kagaya ng Mayor Vico Soto, na naging inspiration sa mamamayang Pilipino na magbigay ng hope na labanan ang korupsyon. Diba? So dahil sa kanya, I think nabuhay muli ang bugso ng mamamayang Pilipino na magkaroon ng pag-asa. Diba? Mga minamahal, na magkaroon ng dangal at maibalik ang tiwala ng mamamayang Pilipino dito nga po sa gobyerno. Kaya sa lahat ng ating mga manonood, mga minamahal, kahit simpleng pag-share lang ninyo, pag-likes lang ninyo, everything, comments, malaking help na po yan sa mga ganitong klaseng content creator na ma-spread natin yung news. Sobrang malaking help na yan. So, to be honest, that was the reason why na kaya ko siya kino-content para maipalaganap yung nagawa niyang mabuti. Kasi instead na puro lang putakan, puro lang away, puro lang, diba? Let us remind that we are all Filipino. And nadidivide lang tayo sa politika, pero Pilipino pa din tayo. And
yung crab mentality, dapat hindi natin yan inaano eh, diba? Hindi natin yan pinupurso. Dapat yung crab mentality, iniiwan natin yan. Dapat nagtutulungan tayo. Pilipino sa Pilipino ang nagtutulungan, hindi yung Pilipino sa Pilipino ang nag-aaway dahil lamang po sa mga specific na politician nanloloko ng harap-harapan, bulag-bulagan pa kayo. Diba? Alright, mga minamahal, yeah. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.